Libu-libong armadong Kurd mula Iraq ang nagsimula ng panlupang paglusob sa Iran sa pamamagitan ng pagtawid sa hangganan. Sabi ng tagapagsalita ng koalisyon ng mga puwersang pampulitika ng Iranian Kurdistan, sinimulan na ng mga armadong grupong Kurd na nasa Iraq ang opensibang militar laban sa puwersa ng rehimeng Iranian. Nagsimulang kumuha ng posisyon sa labanan sa Iran ang mga mandirigmang Kurd mula Partido ng Malayang Pamumuhay ng Kurdistan noong Lunes, Marso 2. Iniulat ng mga Amerikanong source na ang mga Kurd, suportado ng Mossad at CIA ng Estados Unidos, ay maaaring mangguna sa susunod na yugto ng digmaan sa Iran. Pag-usapan natin ito ngayon dahil bukas maaaring maging malaking issue ito kaugnay ng digmaan sa Iran. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng inyong komento. Malaking tulong ang pag-like sa video na ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Kaya't maraming salamat po. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News, ang link ay nasa video description. Doon namin inilalatala ang mga balitang agad naming natatanggap. Opisyal na inanunsyo ng mga kinatawan ng Iraqi Kurdistan na nagsimula na ang ground military operations ng puwersang Kurdish laban sa Iran mula hating gabi ng Marso 2. Napilitan ang puwersa ng Iran lumikas mula sa bayan ng Marivan sa hangganan noong Marso 3 at nagsimulang magtayo ng mga posisyong depensibo roon at sa paligid. Ang mga mandirigma ng PJAK, Partido ng Malayang Pamumuhay ng Kurdistan, ay pumwesto sa lugar ng timog na kabundukan ng Marivan at sa kanlurang bahagi ng Iran. Nakapwesto na ang libu-libong mandirigma ng PJAK sa bulubunduking bahagi ng Iran, lalo na sa loob ng kabundukan ng Zagros. Dito ko lang babanggitin na sa Partido ng Malayang Pamumuhay ng Kurdistan ay may dalawang armadong grupo na kabilang. Ito ang Self-Defense Unit ng Silangang Kurdistan at kababayhang Self-Defense ng Kurdistan na nilikha base sa modelo ng Kurdish group sa Syria. Mahalagang banggitin na ang pahayag ay mula sa mismong mga kinatawan ng Kurd, kasabay ng mga ulat na tinitingnan ng Washington ang mga grupong Kurdish bilang potensyal na katuwang sa pagpapapresyon sa rehimen ng Iran. Naulat na pinag-aaralan ng CIA ang pag-arma sa mga puwersang Kurdish para magsimula ng pag-aalsa sa Iran. Iniulat ng Axios na nagsagawa si Pangulong Donald Trump ng pakikipag-usap sa mga lider ng Kurdish sa Iraq para talakayin ang sigalot ng Israel at Iran at ang posibleng mga susunod na hakbang. Bukod pa rito, iniulat din ng pahayagang Wall Street Journal na handang suportahan ng administrasyon ni Trump ang mga armadong grupo sa loob ng Iran na naglalayong hamunin ang pamahalaan. Inihayag ng mga kinatawan ng Kurdish na handa ang ilang pampulitika at armadong paksyon nilang makipagtulungan sa Estados Unidos at Israel, bukod pa sa naunang nabanggit. Handang lumaban ang Demokratikong Partido ng Kurdistan, paksyon ng Komala, at Partido ng Kalayaan ng Kurdistan. Dito, kailangan nating maging realistiko. Gusto kong bigyang diin ito. Bagaman may ilang libong mandirigma ang nasa hanay ng PJAK, sa iba pang mga grupong nabanggit ko, pinagsama-sama ay ilang daang mandirigma lang at marami sa kanila ay lumaban laban sa ISIS sa Iraq at Syria. Gayunpaman, lahat sila ay handang tumangan ng armas. At ngayon, sinabi ng kinatawan ng Kurdistan na ang Iran ay isang multinational na bansa na binubuo ng maraming etnikong grupo, kabilang ang mga Kurdo, Beluchi, Azerbaijani, Turkmen, Arabo at iba pa. Ipinahiwatig niya na ang paghina ng Tehran ay maaaring magbigay sa mga komunidad ng mas malaking otonomiya o kalayaan. Sa totoo, ito'y lihim na panawagan para sa separatismo. Higit na mahalaga, opisyal na sinabi ng kinatawan ng mga Kurdo na ang hinaharap na estadong Kurdish ay posibleng maging estratehikong koridor na magdudugtong sa Persian Gulf at Israel. Dapat lubos na suportahan ng Israel at Estados Unidos ang kanilang pakikibaka dahil kapakipakinabang ito sa lahat. Ngayon, magbabahagi ako ng CP mula sa Y24 News na tumutukoy sa kinatawan ng Kurdistan. Heto ang CP. Ang mga Kurdo ay malakas na puwersang kayang talunin ang kaaway ng Israel. Likas na kaalyado ang mga Kurdo at Hudyo sa gitnang silangan. Maraming mga Kurdo ang itinuturing ang pagkakatatag ng Israel bilang patunay na posible ang kalayaan para sa mga bansang walang sariling estado.
Malugod na tatanggapin ng mga fraksyon ng mga Kurdo ang mas malapit na pakikipagtulungan sa Washington at Jerusalem, kabilang ang posibleng paglalagay ng base militar ng Amerika sa mga riyon ng Kurdo sa Iran at ekonomikong kooperasyon sa Israel. Ayon sa ulat ng Axios at sa mga opisyal ng Amerika, Israel at isang mataas na kinatawan ng grupong Kurdo, naghahanda na ang ilang mandirigmang Kurdo-Irani para sa ground offensive laban sa rehimeng Irani sa hilagang kanluran ng bansa. Ayon sa ulat, 6 na araw bago magsimula ang digmaan, 5 grupong disidenteng Kurdo-Irani na nagtatago sa Iraq ay nag-anunsyo ng pagbuo ng mismong koalisyon ng mga puwersang pampulitika ng Kurdistan ng Iran para labanan ang rehimen sa Tehran. May libu-libong sundalo ang mga grupong Kurdo na kumukontrol sa hangganan ng Iran at Iraq, pati mga estratehikong lugar. Kinumpirma rin ng ulat na nitong mga nakaraang linggo, inilipat ng mga grupong Kurdo-Irani ang daan-daang miyembro nila mula sa kampo sa panig ng Iraq ng hangganan papunta sa panig ng Iran. Layunin nitong sakupin ang ilang teritoryo sa rehiyong Kurdo sa Iran, hamunin ang rehimen at magbigay inspirasyon sa mas malawak na pag-aaklas. Ito ang tinutukoy ko kanina tungkol sa separatismo. Interesante dahil hindi opisyal inaamin ng Israel o Estados Unidos ang pagbibigay nila ng armas sa mga Kurdo. Sinabi ni kalihim ng Estado, Marco Rubio sa Kongreso sa isang closed-door briefing ang mga sumusunod. Narito ang isang kawili-wiling CP. Hindi namin inaarmasan ng mga Kurdo, pero pag Israeli na, hindi ka sigurado. At ayon sa Axios, ang ideya na suportahan ng mga grupong Kurdo ng Iran at gamitin sila para sa isang ground offensive mula Iraq papuntang Iran ay orihinal na nagmula kay punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu at syempre mula rin sa Mossad. Sumali ang CIA sa inisyatibang ito kinalaunan. Iniulat na nangako ang mga opisyal ng Israel sa mga grupong Kurdo ng Iran ng suportang militar at pampulitika para sa paglikha ng isang autonomong rehiyon ng mga Kurdo sakaling bumagsak ang rehimen sa Iran. At dito may isang kawili-wiling punto. Ang mga fighter jet ng Israel ay patuloy na nagsasagawa ng mga airstrike sa mga posisyong militar ng Iran sa hangganan ng Kurdistan, pati na rin sa mga base at himpilan ng pulisya ng Iranian Revolutionary Guard sa lugar na ito. Ibig sabihin, tinatarget nila ang mga lugar na posibleng simulan ng opensiba ng mga Kurdo na makatuwiran sa pananaw ng militar. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nakatulong o nagustuhan ninyo ang episode na ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen, lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po para ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.